Okay, welcome po dito muli sa ating munting YouTube channel at ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago ko umpisahan ang ating topic ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Kamao Acero. Ang sabi niya, Sir, may limit po ba sa pagbili ng bala ang isang gun owner? Okay, at meron pa siyang pangalawang tanong. Ibang topic na ito para hindi magkalo-halo yung ating tungkol naman ito sa pagbili ng mga parts ng baril. O unahin na lang muna natin yung bala. Okay, bago natin yung sagutin ay gusto ko lang munang kayong pasalamatan sa pagla-like, pag-share ng ating mga video dahil nakakatulong kayo para madagdagan ang ating mga subscribers. At maraming salamat din do sa mga hindi nag-skip ng ads dahil malaking tulong ninyo para madagdagan ang kita natin sa ang ating revenues dahil ang ating YouTube channel ay tinutulong natin pang charity sa 6 na estudyante na mga anak ng mga single parent, mga bata na hindi kaya halos hindi mabigyan ng baon ng kanilang mga magulang. At lalo tigit pasasalamatan ko din yung mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan dahil yan po ay anak ko. Yan ang aking tresurera. At pasasalamatan ko si Jubet Francisco ng Teresa Rizal. Sir Jubet, nag-text na yung aking anak. Yan po ay aking tresurera na natanggap na niya yung kanya yung padala ninyo at yan po ay mapupunta sa pambaon ng ating mga bata na anak ng mga single parent nating mga beneficiaries. Kaya maraming salamat sa inyo. Sana marami pa rin may mga magpadala pa dyan. Huwag po ninyo tawagan yan dahil yan po ay anak ko. Wala po kaming pinagbibili na ano pa mang pyesa o baril. Okay, at lalo tigit maraming salamat kay Sir Noli Pizza America ng Virginia, USA. Share yung mga regular mong pagpapadala sa ating mga premier videos ay malaki na itulong dahil naibili natin ng mga school supplies yung mga bata nito nakaraang pasukan at yung huli mong pinadala ay nagamit naman sa kanilang mga pangbaon. Okay, maraming salamat sa iyo at pagpalain ka, bigyan ka ng marami pang pagpapala ni Lord. Okay, at bigyan ng mabuting kalusugan ang iyong buong pamilya. Okay, sa katanungan naman ni Kamao Acero, ilan ba ang limit ng pagbili ng bala ng isang gun owner? Siyempre, pag may license ka, siyempre, dadalhin mo yung license mo sa, yung iltap mo sa sa gun store. Ay, papakita mo yan para kapag bintahan, ay baka nakikipagtalo ka doon. Dahil ang gusto mong bili na 1,000, ayaw ka ngayon pagbili na 1,000, baka mapaaway ka pa. So, tingnan natin yung batas kung bakit at inaano ko natapusin ninyo ang ating video dahil may mga bagong amendment ang ating batas. O kaya yung mga nagsasabi dyan na taga-PO daw ba ako ay bakit ako nagbibigay ng mga ito. Ito po ay for educational purposes only. Hindi po ako ang talagang legal na magbibigay sa inyo, pero i-guide ko lamang kayo. At kung talagang gusto ninyong i-verify yung mga binabasa ko dito, ay pwede naman kayo mag-verify sa FEO. Okay, hindi po tayo taga-FEO. Tayo po ay isang firearms instructor. Okay, so yan na. At tingnan na natin yung batas dito, kung ano ba ang sinasabi. Ang sabi dito, in the Philippines, the maximum amount of ammunition a civilian can purchase from a firearms is generally 50 rounds per registered firearms. O kung halimbawa meron kang 45, makakabili ka ng 50 rounds, ganito kadaming 50 rounds, ganito. Ito ay 20 rounds, okay? So, dalawang ganito. Isang ganito, 50 rounds. So, makakabili ka ng dalawang ganito at isang ganito at dalawang ganito, 25 rounds. Yan ay per caliber ha. Kung meron kang 45, makakabili ka ng 45. Kung may license ka, papakita mo. Kung meron ka 9mm, makakabili ka rin ng para sa 9mm. At sa revolver, ganun din, tig 50 bawat isang iltap. Okay, so yan ang yan ay according to the Senate
of the Philippines. Ang nagtakda niyan ay Senate of the Philippines. For caliber 22 firearms, iba naman yung sa caliber 22 dahil maliliit yan. The limit is 100 rounds. Yan ang sa caliber 22. Security agencies and other entities may be allowed to purchase ammunition in a larger quantities based on their needs. Iba naman yung sa mga security. Okay, hindi na natin yan. Ang sabi dito ay detailed explanation. Individual license. Individual with firearms license are typically limited purchase. Limited lamang 50 rounds of ammunition for each registered firearms with the exemption of 22 caliber where the limited is 100 rounds. O yan. May mga special cases, kamukha ng mga organization, kamukha nga niyang ating mga military. Iba yan. Hindi na natin sakop yan. Yung sa mga security agency, hindi na natin sakop yan. Yan ay pinagbibigyan sang-ayon sa kanilang kailangan. Okay. Dealers, ito yung sa mga dealers. Dealers in the province, yung mga dealers, yung mga dealer ng yung mga legal na dealer ha, yan ay pwedeng mag-imbak ng bala na 100,000. Assorted yan. Various caliber in their bolts. Ayan. At hanggang doon lamang ang pwede nilang i-imbak. Kung sila ay magpo-purchase uli ng panibago ay i-account kung ilan yung para maging i-account kung ilan yung bala na pwedeng. Basta hanggang doon lang. Kasama na lahat ng caliber doon. Hindi na natin wag na natin Personal use limit, while not explicitly defined as quantity limits, the recommended reasonable amounts for personal use when transporting. Ito nakakapagtaka. Pero pag magta-transport ka ng bala, alam mo, magta-transport ka with international, meron tayong sumusunod tayo sa international regulation, typically limiting this to 5 kilo. 5 kilo. 11 pounds gross weight per passenger. Okay. So, hindi ako ang mag-aano niyan, ang magsasabi niyan. Kundi yung yan ay according to the Federal Aviation. Sumusunod tayo diyan kung tayo magta-transport ng bala. So, yan ay siyempre kung magta-transport ka na ng ganyan kadaming bala, ay siyempre may authority ka na rin yan sa FEO. Okay, sa Fire and Explosive Office. Meron ka na rin yang dokumento para walang abulilyaso. Okay, tingnan pa natin yung ibang batas. Ang sabi dito ay pareho din yung sinasabi dito sa isa. In the Philippines, maximum amounts of ammunition civilian purchase firearms is generally 50 rounds. Meron ditong individual license. Individual license firearms license are typically limited purchasing 50 rounds of ammunition each registered firearms with the exception of 22 caliber, whereas limit to 100 rounds. So, yun din ang sinasabi dito. Tingnan natin yung mga relevant law. Yan ay sa Republic Act 10591. This is the main law governing firearms and ammunition in the Philippines, and it include provision related ammunition possession of purchase. Yan ay mababasa natin sa kung babasahin natin ang batas, yan ay nasa Republic Act 10591. Yan yung Philippine law. Okay, so ang sabi pa dito ay Republic Act. How many ammunition are allowed for individual in the Philippines? Of 50 rounds per each registered firearms provided the FEO. Provided that the FEO of the PNP may allow more ammunition. Pero ang Firearms and Explosive Office ay nag-a-allow ng more ammunition to possess license sport shooter
nag-a-allowed sa mga sport shooter. Ito ay ito ay yung kung ilan ang pwede mong dala-dalahin o yung iimbak sa imbahay. Ito yon sa mga licensed shooter firearms and firearms parts, ammunition, and gun repair. So may mga exemption. Pero kung ikaw ay bibili, ay 50 rounds lang ang iyong mabibili. Ay di, kung gusto mo pa ng dagdag na balay, bumili ka uli bukas, magastos, mamamasahe ka uli. O di kaya, punta ka naman doon sa isang gun store, bili ka uli doon ng kasi nga, ang ina-allow lamang na ay 50 lamang. Yun ay sa pagbili. Ngayon, ay ang tanong natin ay ilan ang allowed talaga sa mga sa mga sibilyan. Kasi ang binasa natin ay pagbili eh. Ay ang sabi dito ng FPO, the PNP may allow more ammunition to be possessed. Ito na yung pag-possess naman, iba yung pagbili at iba yung pag-possess. Ang pag-possess naman sa mga sport shooter, firearms, and firearms parts, ammunition, ay nagbibigay ng ilan yun? Tanungin natin kung ilan yun. Okay? In the Philippines, licensed firearms holder are typically allowed to possess ammunition of 50 rounds. Ito possess 50 rounds of ammunition, each registered firearms. However, the firearms in the explosive office, ito na yun, of the PNP may authorize more ammunition for licensed sport shooter. Additionally, a new bill. Ito, may new bill na. Kaya sabi ko sa iyo, ay tapusin ninyo yung video. May new bill na has been approved. Ito, has been approved that raise the limit of ammunition purchase. Ito na, yung ammunition purchase na for non-sport shooter. Sa mga non-sport shooter ay 500 rounds. Ito na yung bago. Yung may luma pa eh. Luma yung 50 Baka sabihin naman ninyo na ito ay bago na. Shooters of, yung mga non-sporter shooters yung mga hindi sumasali sa sports, 500 rounds. And for sport shooters, 5,000 rounds. Dami para tayo lalaban ng gira niyan. Ito may bagong bill. Ito na yung bagong bill. At tanong, ito ba ay ini-implement na? Ay tanongin natin kung ini-implement na ito. Basta ito binabasa ko lang dito for educational purpose di sabihin ninyo dun sa binibilan ninyo ay may bagong bill na. 500 rounds pwede na pumorchase. Ulitin ko Additionally, umpisa ulit. In the Philippines, licensed firearms holder are typically allowed to possess ammunition of 50 rounds of ammunition for each registered firearms. However, the firearms in the explosive office of the PNP may authorize. Ang nag-authorize naman ay Philippine Explosive Office, PNP, nag-authorize ng mas higit pang mga bala sa mga licensed na mga sports shooter. Additionally, dagdag pa, may bagong bill has been approved na-approve na that the limit of ammunition purchase ay itinaas na ang limitasyon ng ammunition na pagbili for non-sport shooter, yung mga hindi sport shooter, ito yung mga ordinaryong basta may legal na firearms ka, of to 500 rounds, and for the sport shooter 5,000 rounds. Magandang balita ito. Generally, licensed firearms holder can possess a maximum 50 rounds per registered firearms. Sport shooter, EPO can grant permission for sport shooter to possess more than 50 rounds. Ito maganda. Recent legislation. A recent bill increased the purchase limit to 500 rounds for non-sport shooter and 5,000 for sport shooter. Okay, maliwanag. Kahit hindi kayo sport shooter, ano sabi dito ay ilan? 500 rounds. Pero kung sasakay kayo ng eroplano ay 5 kilo. Kikiluhin sa eroplano. Pag sobra sa 1 kilo yung 500 rounds na yun, bawas kayo.
Ayun nakalagay, okay. For non-sport shooter and 5,000 for sport shooter. Oh, magandang batas ito. Bago. Oh, ang alam ko rin dati lang ay 50. Ang alam ko din lang dati. Kaya lagi tayong magbabasa ng mga batas. Okay, yan ay inilathala diyan para yan ay malaman ng publiko. Hindi para sabihin naman ninyo ay hindi ka naman abogado, bakit ikaw ay niyan. Hindi po ito legal advice. Ito po ay for information lamang na mayroong nababasa tayo dito sa Google. Yung ayaw maniwala sa Google ay wala akong magagawa. Ay sabi babalikan daw natin ang Google. Ay, hindi na binasa ko lang naman yan diyan. Anong masama kung basahin yan? May nakalagay ba na bawal basahin? Kung may nakalagay na batas na bawal itong basahin sa public, o hindi ko yan babasahin. Kung may nakalagay, binasa ko lamang yan. Yan ang nakalagay dyan. Meron na tayong recent bill. Yan ay para doon sa hindi pa nakakaalam. Pwede na tayo mag-impact sa bahay, 500 rounds. Kasi malapit na ang gira. Kaya siguro inaano na tayo ng China. Kailangan marami na tayong balang naka-impact sa bahay natin. Kung magkagira man, ay di may pagtanggol natin yung ating sarili at yung ating bansa. Baka yan na. Kaya yan ay ito'y ko lang. Ito'y opinion ko lamang ha. Hindi to opinion ko lamang. Baka kaya tinaasan. Okay, ayawan ko kung anong opinion ninyo. Bakit yan ay biglang sa 50 rounds, ginawang 500 rounds? Okay? At sa mga sport shooter ay 5,000 rounds. Okay, napakaganda yan. So, ayan ang kasagutan ko doon sa tanong na yan. At sana, may natutunan kayo. At kung medyo alanganin kayo dito, i-verify din ninyo sa mga PNP exclusive office. Pwede ninyong i-verify yan. Pwede rin ninyong i-verify yan sa mga gun store kasi alam nila yan, sila nagbibinta ng baril eh. Tayo naman, nandito tayo sa abroad, sa ibang bansa. Siyempre, kukuha tayo ng mga references. Kasi pagka hindi naman tayo nagbasa, pag hindi ko binasa yung references, sabi na, gumawa ka na naman ng sarili mong batas. Pag nagbasa naman ako ng reference mula sa Google, sabi na, hindi kami naniniwala sa Google. Hindi ko naman kinuha yan sa post. Kung yan ay kinuha ko sa post ng mga vlogger o ng mga content creator. Hindi ko kinuha yan sa mga content creator ha. Sa Google yan. Kaya ako naniniwala dyan. Kung yan ay post ng mga content creator, hindi ko paniniwalaan yan. Kaya siguro yung iba sa akin, hindi rin naniniwala. Pero binasa ko naman yan ha. Kaya wala na akong dyan. Nagbasa lang ako ng mula sa Google. Kung hindi kayo naniniwala sa Google, ireklamo ninyo yung Google. Okay? So, kayo na magreklamo. Bakit ako pang magrereklamo? Meron kasing gusto na ako pang magrereklamo sa Google eh. Wala pa rin namang nagrereklamo sa akin. Okay, so, bahala na kayo kung paniniwalaan ninyo yan o hindi. Basta yan ay nasa Google. Binasa ko lang yan. Yan ay for public. Kaya ako binasa yan. Okay, at babasahin ko lang yung ating community spotlight. Weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Shout out kay Gimboy, meron kang 63 engagement. Shout out kay Chocolate_boy, meron kang 27 engagement. Shout out kay Brian Buchipido, meron kang 31 engagement. Umaangat si Adonis Pitogo, meron ka ng 4 engagement. At shout out kay Tumi Aparachi, meron kang perfect 100% 100 plus na engagement. At shout out sa taga Pinamalayan Oriental Mindoro, sa aking mga kababayan. Meron kami dyan bagong business, Papa Burgers. Diyan sa akin dating masishop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Matatagpuan ninyo ang bagong Papa Burgers sa pagmamuno ng aking busong anak na si Elmer Jr. Okay, sa halagang 40 pesos, buy one take one, mapapa burger kayo sa sarap. Maraming salamat sa inyo. God bless us all.